about the pressure measurement. So for pressure measurement, uh, ayan, as you can see, hmm, wait lang ito. So lang ako. Wala na mo. So pressure measurement. Okay. So in pressure measurement, daw po, it is important for us uh, to know, to identify ano ba yung pressure ng isang system because it might affect uh, our system in terms of uh, in terms of uh, overpressure for the safety din ng ating pong planta. Ano po? Okay. So by that, yung presentation natin per group is gagawin pa din naman natin. It's just that yun ay more of specific instruments na lamang. But for the concepts, I think we're going in here. Ano? So yung pressure daw po, it is wait, ako pala. Pressure is one of the key thermodynamic parameters. It is an intensive property, which is, they said that pressure is defined as the ratio between force and the unit area. So basically, if you want to check the pressure, just use the formula. Ano po? Okay, so pressure is defined as the ratio between force and unit area perpendicular to the direction of that force of which the force has or force acts. So mathematically, this definition is expressed by pressure is equal to force over area. So, yan. So minsan, bakit daw po yung atin pong pako ay mas magaling bumuon compare sa isang sa isang pako din na mas makakapal. Because even though same lang yung ating force applied. So it means that even the even the area or the area actually is uh, kailangan din. Okay. So, yeah. So next we have next. In most of the basic form, pressure daw po is defined as the amount of force being applied to a specific area. At this force, is distributed over a specific area. So pressure can be measured or monitored, especially in a closed area o kaya kahit open area. It's just that when we use daw yung ating closed area, it is more of confined, more of precise and accurate measurements in terms of computational value of the pressure. So, yeah, it is important to remember that a force is just an accurate that is causing an object to move either accelerating or decelerating. So, yung atin pong, tawag dito, yung atin pong force is actually uh, used in many industries. It could be part of moving a linear motion. It could be uh, providing an action force towards one object or another. And then, yan. So, meron tayong definition for fluid, pressure of a fluid. So, fluid molecules will be in constant and random motion called Brownian motion. And due to which, the fluid at rest in a vessel does exert force on the walls of the vessels with which it is in contact. So basically, if you would imagine an example of pressure of a fluid, ayan. So pagbigat o pagdami ng laman ng volume, pagdami din ng ating force applied dun sa ating mismong vessel or lalagyan. So in your may fluid mechanics ba kayong subject? Wala yung camera. May fluid mechanics kayong subject? Ito. Tapos na or hindi pa? Ito. You are Tumitake po ngayon.
Yun tini-take ngayon. Okay, so dun naman madi-discuss yung ibang mga Brownian motions na meron tayo. But then, it is also important for us to understand pressure measurement for instrumentation. Ano po? So that meron tayong dalawang elements for pressure. First one is the static pressure and next one is the dynamic pressure. For the static, tinatawag natin siyang hydrostatic pressure. Actually, nakikita o naririnig natin ito when we identify or when we discuss about some instruments that has so-called indirect measurement or inferential measurement. So, yung mga static daw, it defined as the pressure of a fluid at rest. And for the dynamic pressure naman, the pressure of a fluid or a moving fluid. So, ano nga ba ang fluid? Any substance that does not conform to a fixed shape such as liquid or gas. So, static. Ano pag static? Ibig sabihin, stable lang yung ating system. Ayan. And the pressure which would be indicated by the gauge moving together with the fluid. So, sa nakapaligid sa kanya. Ano po? Dynamic pressure is the measurement of kinetic energy of a moving fluid and depends on its velocity and density. So, it is important for us to identify the velocity and density, hindi lang po para kay pressure, kundi para din kay flow measurement. Ano po? Okay. So, in pressure measurement, Italian Galileo Galilei was granted the patent for a water pump system used on irrigation. So, and then he found that 10-meter was the limit to which the water would rise in the suction pump. But that had no explanation for this phenomenon. Scientists were then devoted to find a cause for this. So by that, in 1643, Italian physicist Evangelista Torricelli invented the barometer. Who among you guys have seen a barometer? Nakita na kayo ng barometer? Hindi mo mag-share. Search natin sa barometer. Baro, ito. Ay, ito tayo nakashare. Share ko din. Hindi ko alam kung nakikita niyo yung other, yung ibang ano ko ha. Ayan. Ito yung barometer. Ay, mali pala to. Second screen pala yung ano ko. Mali. Hindi. Hindi yung na-present ko. Nasaan yun? Yan, ito yung barometer natin. Ano po? Images na lang. Yan. So, ano meron kay barometer? So, si barometer po ay ginagamit natin to measure pressure in a given area or on a confined space or in a closed space. Ayan. Okay. So, now, going back, naka-present pa din ako, no? Yung isa. Ayan. So, 5 years later, French physicist Blaise Pascal used the barometer to show that the air pressure was smaller at the top of the mountain. Ibig sabihin, dito na-discover na each and every height pala has its own definition of pressure. O kanina, Fluke, nag-uusapan natin, temperature, pwede rin pala siya sa level. Ano po? Yan. So, these are the pressure units. So there are four common reasons why we measure pressure. First one is for the safety. Para ma-prevent natin yung pressurized in pipes and vessel from bursting. If you would seen o kaya naman if you would watch some news articles, journals about uh, hmm, later, dun sa ating mga pumuputok na mga tanks.
Yan, because we change the pressure inside probably higher than the outside. So, dapat iba yung coatings natin doon o iba yung ating mga walls para doon. Next, we have uh, next we have uh, pressure in airplane. Ayan, pag sumasakay tayo ng airplane, ano, bago pala lumipad ka, pinapausukan ka na sa loob, kala mo, ano, ginagawang tinapa. Minsan, depende yon. Because in that case, pressurize natin yung loob ng tank, dahan-dahan, para pag lumipad siya, hindi siya either pumutok or makrumpled. Dalawa lang naman yung patutunguhan mo eh. So, ganun din yung mga purpose of safety in industrial application. Next is process efficiency. Variation of pressure below or above at a set point will result in scrap rather than usable product in some manufacturing. Okay. So, and then last is, oh my, last is yung atin, ay sorry, third is our cost saving. And then fourth is inferred measurement to other variable. Ibig sabihin, you can measure level or you can measure any other variable using pressure. Pwedeng temperature. The higher the temperature, the higher the pressure. Meron tayong iba't ibang types of pressure. We have the absolute pressure, atmospheric pressure, vacuum pressure, and the gauge pressure. So these are the pressures that can be measured, monitored, and controlled in an industrial area or plant. Ayan. Okay. Okay, so alam naman natin yan, ni-review lang natin. Next, we have most common types of pressure measurement. So, in function of reference, as the slide mentioned, the pressure measurement can be classified as gauge, absolute, and differential or relative. Ano ba yung excuse me, ano ba yung pinagkaiba-iba ng mga ito? Sa gauge, ibig sabihin, pressure measurement can be mechanically operated. Ibig sabihin, may mga gauge tayo that are connected to the seal or to the instruments that provides or measures the pressure. Next naman natin is absolute. Ibig sabihin natin, the complete value o kaya mineasure mo si pressure using pressure. And then, differential or relative naman is you are using two different pressures to monitor and identify other process variables such as flow, such as uh, temperature level. Ano po? So, for differential pressure, it is the pressure difference between 2 points. Okay, so, may dalawa tayong points na kukuhanan, i-deduct natin or i-minus natin, what would be the change or our delta? Ano po? For the gauge pressure, relatively, they are connected. Ano po? First is manometer. Pero ito manometer, to be discussed na lang siguro to sa tomorrow. May mga screenshot pa pala ako dito ng klase. But now, oh my, we'll be discussing about something na hindi ko madidiscuss o hindi natin makakasama tomorrow. This is, mabilis lang tayo ngayon. Kasi discuss ko lang ito mabilis. Ah, hindi pala puwede. Oo nga 'no, ba't dini-discuss ko na? Mhm. Nasaan 'yan?
Wait lang po. Sa level pa pala 'to. Pero kasama sa exam kasi 'to kaya di-discuss ko na din. Hindi ko na puwede. Pressure. Yeah. So we have different sensors or different instruments to measure the pressure. So one of which is yung tinatawag natin siyempre differential pressure. So if it is differential pressure, ano nga pong ginagawa? We differentiate the pressure on two different pressures that are located at both ends for upstream and downstream. Papasok ka. Bakit ayaw niya pumasok? Not now, not now. Ush, kasi ayan. Hmm, mhm, 'yan, oo. Nagfi-feedback ba? Hindi naman? Oh. So may tinatawag tayong mga design or hydrostatic pressure. So yung mga hydrostatic pressure sabi natin nagfi-feedback sa'kin. Hydrostatic pressure actually pakinig niyo naman at ako ng hydrostatic pressure ay ito po yung paggamit natin ng ibang process variable para ma-measure daw po natin yung atin daw pong ibang, variables pa na present, ano po? Okay, so paano daw yon? Ah, we can compute for the hydrostatic pressure as is equivalent to P is equal to rho GH. Ayan, so rho GH. Yan, hello? So for our formula, we have pressure is equal to rho GH. Tama ba ako? Ayan, rho GH. So first one, we have ito daw po ay yung ating tinatawag na density. Importante malaman ang density for pressure and for flow and level. Why? Because it has many more applications or that can manipulate para malaman daw natin yon. And then yung ating gravitational force, edi yung 9.81 natin, meter per second squared. And then H is our height. Okay. So, basic DP measurement is meron tayong high. Kunwari ito yung ating tawag diyan, transmitter. Ayan. Ito yung transmitter natin. Kunwari ay ano nga pressure transmitter. DPT, differential. Ibig sabihin, you are measuring with high and low. O ngayon, ang tanong natin, ano yung high side at ano yung low side? Yung high side, ito daw po yung tinatawag natin na upstream. No, na-discuss natin yung upstream nakaraan, di ba? Ito yung upstream. Tapos ito yung ating downstream. Ito ako. Okay, so kino-convert natin daw yung mga value na 'to from process variable to what we call
standard for pressure which is 4 to 20 sorry, for current na 4 to 20 milliamp. Yung kasi yung ina-output talaga ni DPT. So, for example, ano ba di-discuss ko? Kunwari meron tayong tank. May tinatawag tayong ang high natin sa baba at ang low natin sa taas. So may tinatawag tayong dry leg tsaka wet leg. Ano kaya pinagkaiba ng dry leg and wet leg dun sa ating system? Anyone from the class? Kapag daw po sinabi natin dry leg, it contains vapor. Ay sorry, gumagalaw-galaw ba? Kunwari, ano nga sabi ko? Dry leg. And dry leg natin, it contains vapor and non-condensing system. Ibig sabihin, ang laman nito ay pwedeng vapor lang. Ano. Kapag wet leg naman, the upper the upper part is actually having, for example, ito naman yung blue. Ayan. Ito daw ay wet leg. Ayan, wet leg. For the wet leg, actually, uh, dry leg and wet leg. Pag wet leg naman, meron tayong nagfi-feel ng condensate. Ibig sabihin, most of our materials can be converted into another value. Ibig sabihin, kunwari ito yung material natin, di ba? Pwede siya pumasok sa taas. For the high measurements, pwede din yon. And normally, sa mga wet leg natin, ginagamit natin siya for steam o kaya mga condensing systems. When we say steam, yan, mga steam system, o kaya yung mga tinatawag nating mga turbine, and pag ito, steam turbine. Bakit? Bakit sila ginagamit natin? Kasi, ito daw po, pwedeng pumasok dito yung fluid natin along the way. Ito kasi lagi meron, di ba? Alang ito pang mawalan sa atin, ito yung lagi meron. So comparing both of them, we could get the differential equation. So yun na po yung difference or yung pinagkaiba ni dry leg at ni wet leg. How about meron pa tayong isa pang tinatawag in terms of installation. Actually, pang level ito pero i-discuss ko na din kasi baka isama ko sa midterm ba. So, gano'n pa din meron tayong high side, sobra, 'yan. Tapos sa isa naman, low side, 'yan. Meron tayong tinatawag na, case, ah, ito yung tinatawag nating ito ang datum line, 'yan. Ibig sabihin daw yung installation mo, 'yan, ito, 'yan daw po ay kapantay nung bottom line. Ang tawag natin dito is yung same level lang. So yung ating computation kanina dito applicable 'yon. Next naman natin may tinatawag tayong yan. Paano kapag in-install mo daw 'yun, tapos binaba mo yung transmitter? Bakit binababa yung transmitter, sir? Possible kasi kunwari ay nakaangat yung ating tank, so may tinatawag tayong zero suppression, yan. It's zero suppression, yan. O 'pag zero suppression, ano yung ginagawa? So kino-compute pa din natin siya para malaman natin yung total value ng ating system which will be discussed for the level measurement. Sa level pa yun ha, di-discuss ko lang yung mga terms. Next naman natin, if we're going to change the color, if green. May tinatawag na tayo isa pa, ito daw po yung aangat. Yan. Kunwari may bagong kabit lang yung ano mo,
yung tank mo. Ngayon, eh, marami tayong mga pipeline sa paligid. Ang tawag natin dito is zero elevation. Sir, bakit po sinisiro natin? Ginagawa natin ay we want our design, our tank and measurement of transmitters to be at stake pa din siya. Ibig sabihin natin, kahit saan mo mapalagay yung atin pong transmitter, mapataas, baba, o same ng ating bottom line, or tinatawag nating datum line. Yan, datum line. Yan. Yung datum line natin, ito yung nagsasabi kung ano yung measurement na, kung saan nag-uumpisa ang pagsukat. Ayan. So meron tayo ngayon discuss na zero elevation, zero separation, tsaka yung same level. So sila daw po ginagamit natin to compute for the transmitter's output in terms of Pascal. For example, discussion tayo ng below tank. Yan, yan. So for example, for the level of the tank, we have 4 meters. 4 meters yung height daw ng ating sa ayak mo. Hindi yung ano, hindi ka pala type C, no? Ito, may gumagamit ng sa ano, ng sa SSL. Jet, meron ka pang extra, ano kailangan niya? Yung extra HDMI ng ano, ng gentong PC. Oo. Nasagot na lang ako sa kanya. Yan, to, ano nga tayo? Zero suppression, no? For the zero suppression, for example, 4 meters yan. Tapos meron tayong add tayo na kunwari ay ito ay 1.5 meter. Yan, 1.5 meter pababa. And then, paano malalaman yung computation ng hydrostatic pressure? So, simple lang yun. Sabi natin P is equal to rho GH and then yung density natin, let's say this is H2O. Sige. So, 1,000 multiplied by the 9.81 multiply by the height. Yung height natin, i-add lang natin silang dalawa. Diba? Napakadali lang yung gagawin. Ang dali ng computation sa funda, no? We have, ano nga, 4 plus 5.5. So, by that, can compute, pen ko. Ano ulit ito, Ineng? Diba? Ano isa naman, ngayon sa ating Dyson, sali ka ga, Otoy? Kasama ka? Isa lang yan? Ay, anong kailangan mo sa first aid? Alam mo, ang galing mo, sakto ka, oh. Naglinis ako kanina. Pero may photocopy na ako dito. Hanapin mo nga, Jet. Tama ba? Hindi yan first aid. Eh, ano yan? Boss. Wala pa. Tomorrow pa yun eh. Oo. Patas mo na lang yan. Pag hiningi na lang, bukas pa. Bukas pa magkakaroon. Sige. Going back, anong kung sagot natin? Walang call queue. Key. So, para, madali lang ang computation natin mga ate ko yan, no? Suppression lang. Ay, walang call queue. Phone. So, we have 1,000 times 9.81 times 5.5. We have 53.955 Pascal, or equal din siya sa
53 point bakit nag-53 na agad ako? 'Di wala ano pa lang pala yan, 53.955 kPa. So ito na yung gagamitin natin for the zero suppression. Yun lang, dali lang naman, 'di ba? And then kapag naman daw po elevated, yan, ibig sabihin, it occurs when transmitter is installed above the tank. So ano yung mga cases na gano'n? Kunwari may iniwasan tayong existing compressor, may iniwasan tayong existing na design na or na-built na dun sa system. So yun, so measured pressure becomes lower. Siyempre, 'pag tinaas mo yun, hindi na hydrostatic pressure ano, nag-iiba yun nababawasan. Kagaya dito inad lang naman natin. So yung lower range value natin ay nagkakaroon ng negative relative to process pressure. So for example naman, gawa tayo ng sample. Ayan, ito yung tank. Let's say this is 6 meters. And then yung transmitter naman natin is installed, let's say, inangat natin dyan. Ayan. Ito daw ay, say this is 2 meter. Jet, di nakasaksak. Ay, lakas ng boses ko. Mamamatay. Ayan. 2 meters naman daw. Right. So, anong gagawin natin? O, di ba, parang bata lang tayo dito. E is equal to rho GH. Rho natin, o sige, H2O ulit. 2 yan, H2O. So, 1,000 lamang, 9.81 multiply by 6 minus 2 kasi yun yung naging elevation natin. So, that would be 6 minus 2. Pero pinakita ko lang 6 minus 2 baka mag-ano kayo. So, 4 yun. So, we could have 1,000 times 9.81 times 4. So we have 39,240 Pascal. Then by that, you can get P is equal to 39 point, ah, 240 kPa. Ayan. So sa exam, wala namang mga ano yun, mga decimal places as long as malapit-lapit lang. Okay, so kapag daw same level ang ating mini-measure, it is an accurate measurement. Kapag daw po below tank, ang tawag natin sa kanya ay zero. Ano nga po, pag below tank, ang tawag sa kanya ay zero. Zero suppressor po. Suppression. Ayan. Thank you, thank you. Sino yun? Zero suppression. So, zero suppression. Yan. And then, ang ginagawa natin, edi nagkakaroon ng extra pressure. Nag-a-add tayo. Kapag above tank naman, zero elevation. Okay. So, any question po? Sumabog? O sige, pag-usapan natin, kwentuhan lang muna tayo muna. So, why do you think engineers prefer installing transmitter below the tank? If you're going to design, what are the odds or what are the reasons kaya why we why we want to install pressure transmitter transmitter below the tank? Anyone? Kung kayo magde-design, possible ano yung mga rason bakit sa baba kayo magde-design? Oh, ang galing gamit ko yung camera ko. Oo, DJI, oo. Ay ano na, sa tingin niyo bakit kaya grabe mag-isip si Justin na parang pinatawag ni kuya? Hmm. Oo. Sige Justin, sa tingin mo kung ano yung mga reason kung na bakit kaya ikaw ang magde-design ay ng ano, ng transmitter below the tank? Sir, wait lang po. Anong wait lang? Kunwari lang, sa tingin mo bakit Justin mag-design ka, pero ang dinesign mo bakit below tank, ano yung mga possible reason?
Wala? Ay yung iba, iba naman, iba. Wala, wala. O sige ganito 'pag tinanong kayo, bakit kaya iyon ang mga ano, bakit kaya prefer ng ibang engineer? Kasi minsan yung mga tank natin, they are installed mas mataas or above the normal height of the person, yung bottom pa lang. So, titingin ka pa ng gano'n para sukatin or mag-i-install. So, mas maganda, mababa puwede na 'yun. And next question, what do you think or what problems do you think if impulsive line contains air o yung atin pong mga, yung ating mga dry leg. Ano nga po 'pag dry leg? Ay, tama, oo. Wala mas magat, akala ko meron. Oh, bakit ano ba yung dry leg? Yung dry leg, ito daw po yung, ah, low side ng ating transmitter at which naka-connect na sa taas. Low side pero taas, low side because low pressure yung nasa taas. And then and then, ano nga 'to? Ano tanong ko? Wet leg, ayan. And then the material that being, used in that kind of setup must be, ah, ano lang, wala lang, dry lang. Bakit dry? No other contaminant, ibig sabihin hindi nagko-condensate. Example natin ay mga langis, ganyan. Ano, yung mga more dense materials, ayan. Kapag wet leg naman, okey lang, okey lang na mapasukan, malagyan, kasi dine-deduct din naman siya yung value na yun. So basically, kunwari nagkaroon tayo ng temperature rise sa isang water, nagkakaroon tayo ng gas and then that gas sometimes at transported papunta dun sa ating, ah, dry leg area o dun sa ating low side area. Question, how do you think does, the density of the material affect the calibration? Paano niyo daw nasabi that the density of a material can affect calibration? Tama na naman, ang galing talaga, na sumasagot sa'tin 'no. Okey lang ba busy ba kayo? May ginagawa ba kayong iba? Wala naman? Hindi kayo ano. So, yung ating pong density can also affect daw po nung ating calibration because, pagbago ng ating density, bago din ng ating hydrostatic pressure sa baba, pagbigat, ano. So, pag bumibigat siya, P is equal to force over area. Eh, yung force niya to pababa na mini-multiply natin ng 9.81 ay hindi pa naman din yun, ano. Aray, and then paulit-ulit lang yung tanong ko kanina, why do you think zero elevation and zero suppression important in instrumentation? I think yun, most for installation lamang sila. Okay, what else? May tanong kayo, mga ate, kuya? May dadagdag pala ako, baka makalimutan ko 'to. Mali ko lang 'to, I don't know if I already ay, di pala siya puwedeng ma-share. May isa. 'Yan, wala na isa akong device, tama? Wala lang shine-share.
Masyado mong gahaman kasi. Ayan. So as you can see, hala, ito na naman 'to. Mas so ito yung ating loop for manual, ayan, with human intervention, then automatic, control. So po tayo sa valve actuator types. Nag-discuss tayo nakaraan ng valves, tama? Tama. So valve actuator types, una is, ah, yung valve natin, sabi natin, these are the one that we use to open or to close or to regulate the flow. Ano po? So marami tayong valve actuator. Ano naman yung actuator? Ito naman daw po yung, ah, nagpapagalaw sa ating mga valve. Bigla. So may pneumatic, electrical, motor, operated, ito kako, solenoid actuators, hydraulic actuators, and manual actuators. So, last meeting we've discussed about the valves. Ano po, how about naman sa ating mga actuator? First one is the diaphragm. So, for the symbol of diaphragm, it is just a half moon. Yan sa taas yung umbrella or mushroom. So, diaphragm daw po yan. Next, diaphragm with hand jack. Okay? Next, electric motor. So, bilog lang, tapos M. Ito, kagaya na pinakita ko last time, ang nakalagay doon ay yellow lang. Ano po, yellow yung ano natin, mataas nakapatong sa lamesa. So, it is electric motor, just add circle and M for the motor. Next, we have electric motor with hand jack. Yes, hand jack, nagdagdag lang tayo ng manual transmission o manual process of opening or closing the valve. Solenoid valve naman, ito po yung mga maliliit lang. Meron tayong pinakita ko nung nakaraan yung sa SSL. Ayan. Yung ginagamit natin 'to kapag maliit lang yung ating mga pipelines up to 1 inch in diameter. Ayan. So ginagamit natin 'to to open and close, box lamang siya na may S. Piston gano'n din. Actuators compresses air and supply to a solid piston in a cylindrical chamber with the use of stiffness or yung mga springs. Ano pa? Symbol niya ganito pa din. O same lang sila 'di ba nung control valve. Anong valve? Okay. Next is hand or manual. Puwede naman siyang kasama sa design. Okay po. Symbol niya T lamang, T. Normally, we use this for the drains. Mga drain ng system. Electro-hydraulic naman is EH. Ayan, you convert electro to hydraulic. Electro ang nagbibigay ng signal and then hydraulic ang nag-o-open or close. Okay. Next, we have the valve failure modes. Ano yung mga valve failure modes? First, it is what we call the fail-safe concept. Ano ang fail-safe concept? It is a mechanism daw that automatically triggered kapag nagkaroon tayo ng failure doon sa isang industry or sa isang process. Normally, sa buong planta. So it reduces or eliminates harm in other equipment, environment, and people. Probably, by third year, you will be discussing about mga LOPA, yung mga hierarchy ng risk. Ayan. So, gagamitin natin ang mga fail-safe concept. First one, fail open. Ano ibig sabihin pag fail open? Ibig sabihin, pag nagkaroon po ng failure, siya ay mag-o-open. Dali lang. Pero ang tanong, anong klaseng valve siya? Siya po ay
fail close. Galing ka? Sige, pagalit. Baka may type C nga sana. Kaya Sa electrical ulit kami. Dito ulit sila. Kaya mo. Kaya nila yan. May kahate. Pag may kahate. Scratch kayo. Ano din? Sorry. Zero suppression ako. Ganito yung circuit ko. Hmm. Dito muna mo. Hmm. 150. Hmm. Blue. 9150. Hmm. Ganito ba? DR1 tapos I1 of T minus BR. Saan ka? Ito, nagkahati. Yan, may loop din dito. Hmm. Tama yan, I2 of T. Ano ang item mo dito? Ito. Ito. Hmm. Hmm. Minus. Lagyan muna natin dito I2. Ito yung I3. Plus, ito. Hmm. BL1. Kasi ganyan ako magsulat. Kasi Inaayos ko din naman. Ano nga to? I1 of T. Tapos minus ulit to, diga? Mm-mm. BL1. I2 naman. Mm. I3 pala. Mm-mm. Ganun Tama. nga. Yun nga. Nalilito sila sa ganyan. Ito kasi gawin mo. Dito ka muna magsimula sa V of T is equal to VR1 plus VL1 plus yung kahati. Minus yung kahati na. Parang hindi sila mahirap. Nalilito yung mga yan. Okay. Okay, going back to our discussion. Again, kapag sinabi nating fail open, ibig sabihin, pag nag-fail daw, siya ay hindi sumasagot talaga. Kapag nag-fail siya na po ay Open. ang galing ni Karel. Mag-open. So, pero ang tawag sa valve niya daw ay fail. So, di ba siya ay fail to open or fail open, pero siya ay normally Close. pwede. So, normally close siya, normally close ang system. Okay. Okay, sige, i-explain pa natin. Ay, dapat pala i-join ko ito. Aray ko. Aray ko. Aray ko. Okay, ito. Wala. Ano yun? Hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. No. Sorry, no. Niyo ba? Screen ni Totoy. Si Dudong, si Utoy, naglagay tayo dito ng fail open. So, yung valve daw natin, yan. Kunwari, kung ano man yung gamitin natin dito, kung anong actuator man. Pag fail open, yan. Pwede naman ako po nun. Pag fail open, ibig sabihin, pag nagkaroon ng failure, siya daw po ay mag-open. So, ibig sabihin, ang normal position niya, siya daw ay
Pwede siyang normally open or normally close. Sir, paano yung gano'n? O ito, may isa pa tayong mode. Yung mode is air to open, tsaka air to close. Ano ang air to open, air to close? Ang air to open, ibig sabihin, kailangan mo ng air para mag-open siya. So, ibig sabihin siya ay normally, ang air to open ay kailangan mo ng hangin para mag-open. Pero ang original position is normally close. Ang air to close naman, ang normal position niya is normally open. So itong combination na 'to ang tatandaan niyo muna. Ayan, diyan tayo mag-start. Ngayon, ang fail open, pwede siyang application maalin sa mga 'yan. Kaya 'pag nagdo-drawing tayo minsan naglalagay tayo ng fail open, air to close. Air to open na nalagay ko, eh. Air to open. Ibig sabihin, yung function mo is, 'pag nag-fail mag-o-open siya. Bakit siya mag-open? Spring return. Puwedeng may spring yung system natin. So, ang tandaan niyo na lang muna itong ATO, NC, at C, NO. Air to open ay normally close, air to close ay normally open. So, we have symbols para kay fail open, either FO ang ilagay natin o kaya naman ay maglagay tayo ng arrow. Yan. Okay. Next, fail close naman, gano'n din, kabaliktaran. Fail close, siya naman ay air to close, depende dun sa function natin ano. Then yung ating symbol, yan. How about failed lock? May tinatawag tayong failed lock. Ang failed lock naman daw 'to means that it will secure the valve in its current position on loss of power. For example, kalagitnaan ay 75%, and magsa-stop lang sa 75%. Wala siyang ibang action na gagawin because sometimes it is used for, trapping kung ano man yung last position. Normally, yung mga ganito po ay mga actuator na ginagamit yung itlog. Ay mga actuator na ginagamit natin ah, sa mga electric operated na valves. Electric operated. Okay. Next, fail indeterminate. So fail means that the valve position during failure is not exactly known, established, or defined. So probably kapag ito po ay may mga design, for example, na pag 50% open siya tapos 50% plus open siya, ibig sabihin siya daw po ay totally mag-o-open na. 'Pag 50% magko-close na siya, ibig sabihin siya ay closing. So, fail indeterminate. So, marami tayong puwedeng maging function para sa kanya. Ang ating valve, if you would notice, ito yung ating valve, 'di ba? Symbol lang natin for valve 'yan. Pero sa opening natin, mali ako. Or meron kayong pipeline, may pipeline tayo. Ang atin pong, valve is considered not the size. We consider this as percent. It's either percent open or percent close. Pakitandaan ng ayos kasi minsan maraming nagkakamali dito. Ay close na siya. Para bang dito sa valve, ito yung pang-close. This is 60% closed, 40% open. Ano, so tatandaan niyo lagi if it is, percent open or percent closed kasi minsan kapag may naging problem o kaya nasa industry ka, o 40% open, eh, ang 40% open at 60% closed ay same lamang, tama? So basta it is a total of 100%. Next naman is may tinatawag tayong LF or yung fail last na tinatawag. As fail-safe condition can be either fail last drift
close o kaya fail last, drift open. Ibig sabihin, yung lock position natin is on failure mode. So however, due to the leak down, that they would either go open position for fail last, drift open. So same lang siya nung fail open, fail close is just that it is just drifting. Ibig sabihin mas mabilis yung function, either may iniingatan tayo or wala. Ano po? So that is FL drift open. Wala. May nakalimutan ako isa pa. Sige. Habang nahanap po sa PowerPoint. Any question po? Wa ka question ba? Wa. Pangit naman ang ano. Ang tawag yung parang disapprove naman yun. Mental. Ah, Als ka nga yun. Napik ko lang sa PowerPoint, mabilis lang to. Bakit? Wala. SIS engineering documents. Let's level measurement. Process measurement of ito yung isa pa. Ay, siguro hindi ko lang naisama dyan. Ay, itong isa. Dalawa pala sila. PowerPoint na yan. Sa may... Mhm. Yung sinare. Wow, 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 wow. Oh. So dito, ayan. So two-way valve, normally, ano nga po pag ganyan yung una, we have drift open, drift close. Meron tayong three-way valve fail open to path A and C, path A to C. So ano nangyayari dito? So nangyayari dyan, ang ating normal flow daw po is A to B. And then kapag daw po nawala ng kuryente, nagkaroon ng shut off, may problema sa plant, automatically it will be converting A to C. Ano yung mga reasons natin? Pwedeng dahil sa materials, natin binabawasan yung ating mga materials. O kaya naman possibly pag naghahalo ng semento or ganyan, so kailangan mo i-drift na siya sa ibang area. We also have four-way valve fail open two paths. So ito naman daw po is change in direction for the both upstream and downstream. Ano pa? So yun lang. Yun lang naman. Any questions po, ate kuya? Wala pong tanong? Yes po, Rayan. About po sa ano po, reporting, magre-report na po ba ang level bukas? Hindi ko pa alam eh. Pag inabot tayo, probably yes. Huwag naman reporting, magpe-present lang. O magdi-discuss ng level. Kasi bubunutin ko na yung names talaga. Totoo na. Ano? Sige. Bali po yung pressure po, hindi muna po.
Hindi, pati pressure mo na magsi-start. Pressure mo na bukas. Thank you po. Welcome. Meron pang mic question. Baka na? Ito na. Sige. Okay na. Tomorrow na lang yung iba kasi hindi ko siya madi-describe ko nga, minsan hindi mahirap i-discuss yung ating mga measurement kapag wala tayong mga samples or most of it kasi parang pang presentation na ng mga instruments, ano. Wala na. Kung na, tara na. Let's go. Or gusto niyo check na attendance? Hindi na kayo ma-attend. Biglang may bumalik. Okay na. Bye-bye. Yun na lang muna. Mahirap, hindi ko alam parang mas gusto ko mag-discuss kapag tayo ay nasa class. Minute ko lang kayo ngayon. And tomorrow, ay wait lang pala. Pinaalala. Mhm. Mhm. By next week ang exam natin. Ano po? Check ko lang yung schedule natin kung meron na. Schedule. Wala pa tayong schedule. Wala pa. Wala pa tayong schedule. Pero yung the rest, pang second year kayo, di ba? Pang second year kayo. ICE 2201. EE pa lang may schedule. Ang EE nyo ay Wednesday 4 to 6. Saka ME 406 term mo ata. It would be Sunday 9. 11 lang pala. Okay na po. By tomorrow, we'll be discussing about pressure measurement and their instruments and then level if kakayanin pa. And kung ano yung abutin, yun din hanggang doon ang exam. Ano pa? Okay. Okay. Bye-bye. Okay na. Ano na kayo? Thank you po. Sige. Thank you po. Okay. Thank you po.